Ikaw lamang ang susundin ko, Panginoon. Hindi kita tatalikdan. Hindi ko malilimutan ang lahat ng kabutihan. Kaya't nais kong sabihin sa iyo, thank you, Lord. Ating pong tunghayan ang mabuting balita na ating pagsasalusuluhan. Hahanguin po natin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanatang 4, simula sa unang talata hanggang 13. Luke chapter 4, verses 1 to 13. At ganito po ang nakasaad sa wikang Ingles. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the desert, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing those days, and at the end of them he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone." The devil led him up to a high place and showed him an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, "I will give you all their authority and splendor, for it has been given to me, and I can give it to anyone I want to. So if you worship me, it will all be yours." Jesus answered, "It is written, worship the Lord your God, and serve him only." The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down from here. For it is written, he will command his angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered, "It says, do not put the Lord your God to the test." When the devil had finished all this tempting, he left him until an opportune time. Palakpakan natin ang Panginoon. Umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging bato, na maging tinapay ang batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito," wika ng diablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng diablo sa tulugtok ng templo ng Jerusalem. At sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibiling niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, at aalalayan ka nila
upang hindi ka matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksohin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa nagtagumpay na Kristo Jesus na ating Panginoon. Pagpapalagay natin ang Panginoon ng malakas. Wala po bang ilalakas ang palakpak sa Panginoon? Mga kapatid, sa pinagpalat na himalang gabi po sa inyong lahat, at isang pinagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng nakatunghay sa Facebook Live broadcast ng aking Facebook account, Brother Ryan A. America. Alam ko po, saan man kayo naroroon, wherever you are, anumang oras sa mansulog ng mundo, pagpalain po kayo ng Panginoon at lalong higit kayong pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Huwag po kayong magtataka kung bakit naka-live sa Facebook itong mensaheng ito. Anong layunin ng mensaheng ito? Upang ang kanyang mga salita ay may bahagi sa lahat ng dako ng daigdig. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Tonight, maganda po ang ating pagninilay. At bilang panimula ng ating pagninilay, tunay nga na nagsimula na naman po ang panahon ng Kwaresma. Kaya magandang, kaya minabuti pong hindi na awitin yung kantang purihin, sapagkat ang panahon ng Kwaresma ay napaka-solemn. Amen. Amen po ba? Palakpakan siya. At sa Ebanghelyong ating pong natunghayan, brothers and sisters in Christ, ipinakita ni San Lucas na ang ating Panginoong Yesus, dahil 40 araw siyang tinuksok ng diablo doon sa ilang, bagamat puspos siya ng Espiritu Santo, di siya nagpatinag sa paraan ng pagtukso ng diablo. Bakit kamo? Ang ating Panginoong Yesus, kahit sa 3 hamon ng diablo sa kanya, di siya nagpatalo. Bakit kamo? Ang Panginoong Yesus laging nagtatagumpay. Laging nagtatagumpay. Amen? Kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, bato-bato sa langit, ang tatamaan sa kapahayagan ng Diyos, wag po sa akin magagalit. Bakit po? Sapagkat ang mensaheng ito, it is better for everyone who catch this video. Kaya iilan po, kaya marami nakasumpong sa broadcast through Facebook. Kaya ginagamit ang Facebook para ang mabuting balita ng kaligtasan
Kaya nga magandang topic ngayong gabi ay ang pagtatagumpay mula sa tukso ng diablo. Victory over temptation of the devil. Amen. 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 Purihin ng malakas ang Panginoon. Ngayon po, ang aking pong katanungan na ibig ko pong ibahagi sa inyo, paano makakamit ang pagtatagumpay mula sa tukso ng diablo? How to take victory over the temptation of the devil. Gusto niyo po malaman? Ang hina. Yung amen nyo parang ubos ng kandila. Amen. Yung pagsigaw ng amen parang ubos ng kandila. Hallelujah. Ulitin ko po, gusto nyo po malaman? Palakpakan natin ang Panginoon. So kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, close up sa Facebook Live broadcast. Siguro habang nanonood, may nagko-comment eh. Alam niyo ba itong mga tao dito sa area nito? Puspos pa rin ang Espiritu Santo. Alam niyo ba bakit puspos ng Espiritu Santo yung mga nandito sa Adolfo Residence? Bakit puspos pa rin ang Espiritu Santo ang mga nakikinig dito sa gawain ito? In spite of what the parish priest of Perpetual strictly told about this gawain. Dahil sa pag-ibig ni Kristo Jesus sa ating lahat. Ang hina ng palakpak sa Panginoon. Kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, kahit pilitin ng pare na dalhin ang mga gawain sa mga prayer groups, sa mga chapels patungo sa parokya, huwag kayong matatakot. Napakinggan niyo po yung live broadcast doon sa Batangas. Napakinggan niyo po yung patotoo ng Sampari. Ha? Mantakin mo. Pag may gawain ng El Shaddai, anong ginawa ng pari? Pinalabas. Naiingayan. Subalit ng dahil sa mabuting balita ng Panginoon sa pamamagitan ng gawain ni Yahweh El Shaddai, nabuksan ang isip at puso ng lingkod pari na nagpatotoo kahapon doon sa Batangas. Narinig niyo po? Ito po ang nais ko pong italangin. Kung paano nabuksan ng Diyos ang isip at puso ng lingkod pari na nagpatotoo sa Batangas. Yun din ang gagawin ng Panginoon sa lingkod pari sa parokya ng Perpetual Help. Ang hina ng palakpak sa Panginoon. Yung dalangin ko kayong pare na masyadong disiplinado, bubuksan
ni Yahweh El Shaddai ang kanyang isip at puso. Kayo ba naniwala doon? Kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, I would like to share with you 3 important steps to know to take victory over the temptation of the devil. May mga bata yata dito. Mga tatlong mahalagang hakbang na dapat malaman upang makamit ang pagtatagumpay laban sa tukso ng Diablo. Makinig ang may pandinig. Una sa lahat, higit sa lahat, upang makamit ang pagtatagumpay laban sa tukso ng Diablo, hindi binigyang pansin ang pisikal na gutom. Bakit? Sabi sa Luke chapter 4 verse 3 and 4, at sinabi ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Amen po ba? Unang hamon pa lang ng Diablo, ang sagot ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Bakit kamo? Tanging salita ng Diyos ang nagpapabusog sa gutom ng Espiritu. Amen? Amen. Kayo ba'y naniwala na ang salita ng Diyos ang siyang nagpapabusog sa gutom na Espiritu? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, bato-bato sa langit ang tatamaan sa kapahayagan ng Diyos, huwag po sa aking magngingit-ngit. Bakit kamo? Sapagkat ang pikon ay laging hindi lang basta talo. Sabi ni Edo Manzano noon, you are the weakest link. Diba? Purihin si Yahweh ang Shaddai ng malakas. Hindi pinansin ni Jesus ang kagutuman sa pisikal. Bakit kamo? Nag-ayuno ang Panginoong Hesus. Bagaman siya'y puspos ng Espiritu Santo, after na mabaptize siya sa Jordan River. And 40 days, 40 nights, dun sa ilang nag-ayuno at nanalangin ang ating Panginoong Hesus. Bagaman tinutokso siya ng Diablo. At matapos mag-ayuno sa buong panahon yun na di kumain ng Panginoong Hesus, lalong gutom. Pero hindi niya pinansin ang pisikal na gutom, sapagkat binigyang pansin niya ang kanyang gutom na espiritu dahil pinanindigan niya at pinanghahawakan ang salita ng Diyos. Amen po ba mga bata? Amen. So yan ang unang hakbang na dapat nating tandaan
upang makamit ang pagtatagumpay mula sa tukso ng Diablo, hindi dapat bigyang pansin ang gutom na pisikal. Amen. Second step to know, to take victory over temptation, it's found in Luke chapter 4, verses 5 to 8. Anong sinabi? Dinala siya ng Diablo. Saan? Sa isang napakataas na lugar. At sa ilang saglit, anong ginawa? Ipinakita pa kay Jesus lahat ng kapangyarihan at kayamanan ng mundo. Sabi pa nga ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng sanlibutan ito. Ibinigay na sa akin ito at ibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya kung ako'y sasampahin mo, magiging iyong lahat ito. Ngunit ang sagot ni Kristo Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ang ibig sabihin nitong pangalawang hakbang na ito, hindi inaangkin ni Kristo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng sanlibutan ito. Bakit? Lahat ng kapangyarihan ng sanlibutan ito, likha ng Diablo yan. Amen. Kaya nga, lahat ng yaman at kapangyarihan dito sa mundo, sa halip na umasenso, saan napupunta? Sa masamang bisyo. Amen. Amen. Napupunta saan? Sa alak, babae, sugal, kabaret, bar, nightclub. Amen. Dahil sa kalayawan, nasasayang ang kayamanan pinaghihiratan. For example, yung binatang mayaman, lumapit kay Kristo. Sabi niya, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoong Hesus, bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo mga utos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sabi ng binata, Lord, natupad ko naman yan. Lahat ng yan, natupad ko. Buhat pa sa aking pagkabata. Sabi ng Panginoong Hesus, bagamat tinitigan niya ang binatang mayaman, sabi, tama ka, subalit may isang pang bagay ang kulang sa iyo. Kulang ka pa ng isang bagay. Ano yung isang bagay na kulang sa kanya? Umuwi ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian, at ibigay mo ang lahat ng pinagbilhan sa mga taga-purong 14. Ang hina ng amen. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Alam nyo, nang malaman ng mayaman yung pinapagawa ni Kristo, yung salitang yan, aba,
nalungkot na umalis. Bakit? Napakayaman. Siguro sa loob-loob niya, sabihin niya sa Panginoon, ano? Ipagbili ko lahat ng kayamanan, ari-arian, ipapamahagi ko pa sa mga taga-puro 14? Ano ka? Sino swerte? Kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, ang tinutok, ang ibig sabihin nun, na pinapagawa ni Jesus doon sa binatang mayaman, magkakaroon ka ng kayamanang hindi mo pinaghihirapan. Ang hina. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang Panginoong Yesus, kahit iako sa kanya ng dyablo na kunin ng kayamanan at kadakilaan ng sanlibutan ito, hindi niya inangkin. Bakit? Sabi ni Kristo Jesus, wala kang ibang sasampahin ang paglilingkuran, kundi ang iyong Diyos at Panginoon. Palapakan si Yahweh ang siya'y naglakas. Eh ang iba, pag sinabing umattend kayo ng gawain dito sa Adolfo Residence tuwing Friday, give time. Huwag mong bigyang pansin yung paborito mong variety show. Huwag mong bigyang pansin yung mga napapanood na ano yung kayo may sabi na hindi ako. Purihin si Yahweh ang siya'y na malakas. Kahit matapos ang gawain ito'y around 8 or 8:30 something, bato-bato sa langit ang tatamaan sa kabahayanan ng Diyos. Tumugon ka sa panawagan ni Yahweh El Shaddai. Amen. Kaya kayo mga bata, pag oras ng prayer meeting, wala munang laro. Amen. Kapag pinakinggan nyo, tinanggap, at isinabuhay ang mabuting balitang ibinabahagi ko, natitiyak ko, tatanggap ka ng kayamanang hindi pinaghihirapan galing kay Yahweh El Shaddai. Amen? 8:17. Amen po ba? So tandaan po natin, una, hindi pinansin ang pisikal na gutom. Pangalawa, hindi inangkin ang kapakanan. And last but not the least, ang pinaka-aabang na mga prayer partners sa gawain ni Yahweh El Shaddai, finally. And finally, kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, the third and final step to know, to take victory over temptation, it's found in Luke chapter 4, verses 9 to 12. Anong sabi ng Ebanghelyo?
at dinala siya ng diablo sa tuluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, uutusan ng Diyos sa kanyang mga anghel na ika'y ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa mundo. Ngunit sinagot siya ng Panginoong Hesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Ang ibig sabihin, huwag nating subukin ang Panginoon nating Diyos. Amen? Kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, itong diablong nanukso sa Panginoong Hesus, balak habunin ng patalunin mula sa tuluktok ng templo pababa. Para ano? Para sabihin magpasikat si Jesus. Pero hindi. Hindi gagawin ni Jesus ang gusto ng diablo. Bakit? Sapagkat pinanghawakan ni Kristo ang salitang nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, sa tatlong yan, ang ating Panginoong Hesus ay nagtagumpay mula sa mga tukso na hamon sa Kanya ng diablo. Wala ba kayong palakpak sa Panginoon? Bilang mga mananagumpay, huwag kalimutang piliin ano? Buhay. Anong pipiliin nyo? Buhay. Anong number? Excellent. Bakit kailangan natin piliin buhay? Sapagkat mahalaga yung udyok ng Panginoon sa atin bilang mga mananagumpay. Piliin natin buhay. Amen? Amen. Kapag pinili natin buhay, bawat kapitbahay na inyo maaakay, tiyak, marami ang papani sa buhay na ibig ipahayag sa atin ng Panginoon Jesus. Purihin ang ating Panginoon. Tandaan po natin itong tatlong hakbang. Una, hindi binigyang pansin ang pisikal na gutom. Pangalawa, hindi inaangkin ang makasanglibutang kayamanan at kapangyarihan. At ang pangatlo, huwag nating susubukin ang ating Panginoon, ating Diyos. At bilang pangwakas ng pagninilay na ito, ang Panginoong Jesucristo kailanman di siya nagpatalo sa tukso. Kaya dapat tagumpayan niya ang hindi niya sinunod sa gustuhin ng diablo. Kaya nagwagi ang Panginoon laban sa uri ng kasamaang likha ng diablo. Taas ang iyong kamay, sabihin natin lahat, Panginoong Hesus, tunay nga na ikaw ang nagsabing hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Tunay nga na ikaw nagsabi ang iyong Diyos at Panginoon ang dapat sampahin at siya lamang
ang paglingkuran. Ikaw rin ang nagsabing huwag subukin ang Panginoong aming Diyos. Kaya naman, Panginoong Hesus, nagwagi ka po mula sa tukso ng dyablo.